Good morning, everyone. Hallelujah. Uh, there's thousand and million reasons to celebrate and to thank God. Amen? Ang daming pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. And, alam mo yun, yung ikaw pa lang na nandito ngayon, it's already a favor from the Lord that you're here. Ay, tinawid mo ang dagat. Sinalubong mo ang lahat ng circumstances just to go here, just to arrive here. No? Kinalaban mo yung sarili mo to wake up. Hirap gumising di ba? Kanina, it's our chance to wake up medyo late lang. Kasi wala kaming kasamang mga kids. So, yung 6 a.m. nagising namin. Nag-alarm din naman ako, pero pagka-alarm ko, hindi snooze Talagang stop the alarm. And kusa na ako nagising ng mga 6:45. So, Lord, thank you for another 45 minutes na sleep. Diba? Ang sarap gumising ng late, tama ba? Pero, it is not discipline. Diba? So, praise God that you're here. No, pagtagumpayan mo lahat ng mga pinagdaanan mong karamdaman, mga sakit. Amen. We have all the reasons to give thanks to God because we are still here in the middle. Sabi mo sa katabi mo, you are still in the middle. For those na wala dito nung Sunday, I will recap yung pinag-usapan nung Wednesday. Pinag-usapan namin last Wednesday. And I will even demonstrate again yung itsura natin when we are in the middle. Sino dito may gusto na malinawan ngayong umaga? Hallelujah. Father, we thank you for today na pinagkaloob nyo sa bawat isa, for the new day, for this morning, for the new life na pinagkaloob nyo sa amin. We give you thanks. Nawa lahat ng may pandinig, lahat ng mga wala dito, pakaingatan nyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga kinalalagayan ngayon, sa lahat ng may mga sakit. Lord, we declare complete healing by the authority that you've given us to declare, and it will be done in your name. Lord, we believe that you are here right now in the midst of us. For you said to your words, 2 or 3 gathered together in your name, you are here in the midst of us. Lord, we are acknowledging your presence today. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So last Wednesday, we talked about in between of the process. In between of the process. No? Ang main text natin for that day is John chapter 11 verse 1 to 44. You can read it sa bahay nyo or mamaya after ng service, pwede nyo basahin yan, verse 1 to 44, no? Yun yung story ni Lazarus, di ba? Nung namatay siya at binuhay siya ulit ni Jesus. You see, in the middle, feels like delay. Pero kung makikita nyo, Jesus Christ intended to wait, no? Until Lazarus died. Di ba? And sabi ko nga, inantay niya, no? Nandun siya sa waiting moment or season hanggang mangyari kung ano yung dapat mangyari. And pagdating niya doon, he wept. Dinelay niya, pero umiyak siya. Alam niyo, lahat na nangyayari in the flesh, masakit, tama ba? Maraming nangyayari sa atin, sa buhay natin as a man and as a Christian. May mga nawawala sa buhay natin masakit, but it has to happen. Amen? And yung pangalawa na tinakal natin o pinag-usapan natin is about the middle, is where faith is tested. Lahat tayo, kanina sabi ni Pastor Nicky, sino dito yung mga nawalan o mga nalugi yung negosyo? Sino yung mga binetray ng kaibigan? Sino yung mga, ano pa ba yan, Pastor? Iniwan, no? Napahiya, di ba? Well,
Kaya nangyayari yung mga unwanted event or things sa buhay natin, it is because we are still in the middle. Walang permanente sa gitna. Tama ba? And sabi ko nga, nung last time may nag-a-apply sa akin sa RLC, in-interview ko siya, and tinatanong ko siya anong mga circumstances niya sa buhay, bakit ito yung napili niyang career. Kasi marami akong problema. Sabi niya, ang dami kong utang, milyon-milyon yung utang ko, I need to pay. May mga Airbnb ako na, nagsasablish siya eh. Pero nangyari, hindi niya naibayad yung bayad ng mga kliyente niya na gastos niya. So, may mga cheque siya na no? So, okay. Walang problema o wala tayong pinagdadaanan na permanent. Sabi ko. But the thing is, hindi man matapos sa ine-expect niyang time yung problema niya na sobrang dami ng utang niya, parang possible siyang makulong dahil may cheque siyang in-issue. Yeah. Sabi ko sa kanya, mamamatay ka rin naman. Which is, natawa siya, pero na-relief, di ba? Oo nga, no? Tama. Tama. Lahat naman tayo mamamatay. That's why, wag tayong mabahala, wag tayong magulumihanan kung sobrang dami nating problemang pinagdadaanan ngayon. Dahil right here in the middle, our faith is being tested. Kung lahat smooth sailing, kung lahat maganda yung nangyayari sa'yo, lahat nangyayari based on your expectation and your timeline, wala nang faith na kasunod. Tama? Kaya tayo nagkakaroon ng faith because we are expecting for something. Amen? It is the substance of things we hope for and the evidence of things not yet seen. Hindi mo pa man nakikita kung ano yung mangyayari at kung ano yung darating sa'yo, but you are expecting it already. Kahit na sobrang illogical yung nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Anyone can praise at the beginning and at the promise. Pero ano yung reaction mo when you are in the middle of trial? The middle is so messy. Magulo talaga. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na pag tinanggap mo siya, everything will be so smooth sailing na. Amen? Lahat tayo nagkakaroon ng misunderstanding in life. Kahit yung mga friends natin, best friends. Ilang years na kayo mag-best friend? Noong mga panahong humihingi ng picture. Ilang years na kayo mag-best friend nun? Di ba? That's so, di ba? Tagal na nun eh. Hanggang ngayon mag-best friend pa rin kayo. Pero mayroon kayong mga pinagtatalunan. Kahit mag-asawa, tama ba? Kung titingnan mo, lahat tayo may pinagdadaanan dahil sa gitna, magulo talaga. Diyan nagkakaroon ng negotiation and all. You see, before resurrection comes burial. Si Lazarus, bago siya binuhay muli, nagluksa muna yung mga mahal niya sa buhay. Di ba? Mess does not mean God is absent. Hindi ibig sabihin wala ang Diyos sa tabi mo, wala ang Diyos sa'yo. No? Dahil bago magkaroon ng resurrection and glorified body si Jesus, nagkaroon muna ng crucifixion. Namatay muna siya, and after 3 days, He rose again. And in the middle, Thomas doubted because to cease to believe. Amen ba? And exactly, this is the exact point kung bakit kailangan natin dumaan sa gitna. Nakita nyo sila, Meshach, Shadrach, and Abednego. Diba? I stated it actually last Wednesday. Meshach, Shadrach, and Abednego, they are not saved before the fire. They are protected during the fire. Amen? So meron tayong before conversion, during conversion, and after conversion. You know, during conversion, ang sakit. Bakit? Ang dami mong kailangan tanggalin sa sarili mo. Ang daming mawawala sa'yo. Ang daming sacrifices na kailangan mangyari.
That is during conversion. Amen? Laging mainit, masakit, masaklap ang mga nangyayari sa gitna. But the thing is, you see Meshach, Shadrach, and Abednego, paglabas nila ng pugon, ni mga muy usok man lang hindi nangyari. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba 3 lang sila? Pero bakit ang nakikita ko ay 4 at yung isa ay parang Diyos? Tama ba? Alam nyo ba yung story nun? Ibig sabihin, they are being protected. The Lord is being with them during the fire. That's why I can confidently say right now that God is with you in your lowest moment. Joseph, for an instance, hindi naman agad maganda yung posisyon niya. Tama ba? Nakulong pa siya. Kinalimutan siya nung kasama niya sa prison. Hallelujah. And then, the middle actually reveals what's in you. Yung gold, pag nakita mo siyang raw, na wala pang nangyayari at all, at hindi pa siya na-filter or na dumadaan sa mataas na degree or Fahrenheit ng apoy, hindi mo makikita yung dalisay na ginto. Tama ba? So yung pressure, i-reveal niya talaga kung ano yung nasa loob mo. You sing praises to God every Sunday, every Wednesday, dahil maraming nakakita sa atin. Pero, pag nandiyan na yung pressure na walang nakakita sa'yo, how do you react? Di ba? Kamusta yung way of living natin? Kamusta yung lifestyle natin outside the church? Amen? Because pressure exposes faith, fear, and character. It exposes everything in you and from you. And last but not the least, the miracle is often hidden in the middle. Sabi ko nga, one perfect example here, if you buy an Angel's Burger, unang kagat, tinapay lahat. Pero ngayon, nag-improve na sila. Pero tignan niyo mabuti. Nung binili mo yung Angel's Burger, nung unang kagat, tinapay lahat, di mo naman tinapon tama? Because you dig into the patty. Tama? Hinahanap mo yung patty. Nandito lang sa gitna ang patty. Pag naubos ko itong mararamdaman ko rin yung beef. Tama? Hallelujah. What feels like interruption is actually a preparation to you. Akala mo, parang walang nangyayari, but God is actually preparing you. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So let's proceed to our next session. Well, tinuloy lang natin kung ano yung pinag-aralan natin last Wednesday. Pero alam nyo, merong isang sobrang tinding revelation na binalik sa akin ng Panginoon about doon sa illustration natin nung Wednesday. And I will illustrate it later. So our title for today is Trusting God in the Wait of Waiting. Diba? Last Wednesday, we talked about in the middle of the process. Right now, we are talking about, or we will talk about trusting God in the wait of waiting. Amen? You know that God is able. Tama? How many of you trust God that He will deliver your breakthrough one day? Amen? May breakthrough na darating sa inyo, may healing na darating sa inyo, and that is gonna happen. Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Though it tarry, wait for it. So in other version, though it linger, it will surely come to pass. Kahit anong gawin mo, mangyayari yan kung yan ay talagang para sa'yo. Kaya lang siya tumatagal kasi hindi pa to yung perfect time for that. How many of you believe that God can do it? But how many of you trust God when God will do it? Tama?
Iniisip niya pa, when ka? Yes. Marami sa atin naniniwala that God can really do it. Pero yung iba sa atin, hindi na naniniwala or hindi nila alam or nawawalan sila ng pananampalataya kasi hindi nila alam kung kailan gagawin ng Diyos. One of the greatest tests of spiritual maturity is not whether you can believe God for something. It is whether you can trust Him while He makes you wait for it. Depende na lang. Kung talaga magtitiwala ka pa rin sa Kanya, habang pinag-iintay ka niya sa gitna. At ang pinakamasakit sa tao, yung kakayanan magantay. Amen? Yung mga merong nililigawan, yung mga naliligaw pa lang, kayang mag-antay niyan. Kahit sobrang tagal. Pero pag sila na, o kaya lalo na pag mag-asawa na sila, pag ang tagal ng kanyang asawa, ang dami nang lumalabas sa kanyang bibig. O kaya ang dami niya nang naiisip. Aray mo. Diba? Pambirang babae ito. Nung hindi pa ako nagpapakasal, lahat ng kilos ko on time. Medyo tinignan ko, nagbigay muna ako ng time for you to approach your loved ones. Diba? Pero totoo, di ba? Nung naliligaw ka pa lang, nung mga, di ba, dati-rati, pag inaantay mo ko, kahit ilang oras pa. Di ba? Kinikilig yun, talagang kinikilig ka pa. 3 oras na, okay lang yan. Okay lang yan, 3 hours. Sasagutin naman ako nito eh. Pero nung mag-asawa na, 30 minutes pa lang, ang tagal naman. Lord, nung tinanggap mo si Jesus, Lord, I know that you can. Pero habang tumatagal, Lord, kailan? It's been 5 years, wala pa rin nangyayari. Hello? Everybody wants destiny. Tama ba? But few wants development. That's the sad reality. Gusto natin ng destiny, gusto mo makuha yung breakthrough mo, pero hindi ka pa prepared. Wherein actually, in the middle, doon na de-develop lahat. Everybody wants the crown, but few wants the cross. Amen? Yet, God is a God of process. He is a God of the impossible. Yes, He can make miracles. Sabi ni Ed Lapis, huwag naman puro milagro ang hinyo sa Diyos. Dahil ang Diyos, nilikha ang tao at ang mundo nang meron ng batas. Tama ba? Meron ng law. Wag mo naman laging tanungin ang Diyos o wag ka naman laging humiling sa Diyos na laging i-break yung law. Diba? Paminsan-minsan, gagawa ang milagro ng Diyos sa'yo pagka talagang hindi mo na kaya at talagang sagad na sagad ka na. Dahil glory niya yun eh. Pero pag laging gagawa ng milagro ang Diyos sa buhay mo, kahit kaya mo pa at marami ka pang options to do it, parang tinuruan ka niyang maging tamad. Amen? And that's exactly the point bakit maraming Kristiyano ang tamad. Because they don't function based on their purpose. In the kingdom, lahat nagfa-function. Amen? Hindi pwedeng, gagawin mo lang kung ano yung gusto mo. Gagawin mo lang yung kung saan ka komportable, tas saan tingin mo na Diyos na bahala sa'yo. Amen? Hindi lahat ng bagay kung saan ka komportable, yun na yung purpose ng Diyos sa'yo. Do you think Jesus is so comfortable nung siya ay nabuhay dito sa mundo? Naranasan niya yung pinakamasakit. Lahat sabihin mo na, lahat ng masakit na pangyayari sabihin mo nangyari kay Jesus yan. Betrayal, di ba? Tinraidor ng disipulo niya.
Hello? Kilala nyo ba yon? Si Jude. Pinagdudahan. Sino ditong napagdudahan na? Oh, sinong nagduda sa kanya? Si Thomas. Biruin mo, nakasama niya ng matagal. At the end of the day, pagdududahan siya. Nakasama niya sa kainan. At the end of the day, tatraydo rin siya. Itatatuwa siya. Amen? Lahat ng sakit, mapahiya, hinubaran siya sa harapan ng maraming tao. Pinapili ang taong bayan kung sinong pipiliin, si Barrabas o si Jesus. Yung mga nag-welcome sa kanya, Hosanna in the highest, siya ring nagsabi na si Barrabas ang palayain. So sabihin nyo na, yung pinakamasakit na bagay na nangyari sa inyo, binata lahat ni Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Nakakaiyak yun Because God is a God of process. Hallelujah kayo. Hindi niya hinayaan, no? Hindi siya kumuha ng new set of friends. Amen? But He dealt with it with them. Hindi gumawa ang Diyos ng new set of people na pwede naman niya sanang burahin na lang si Adam at saka si Eva, pambihira. No? Hindi niya ginawa yan. He made a way. Siya talaga pinanggalingan ng BDO. God find ways. Tama ba? Biruin mo, wala nang way talaga For all men have sinned and fall short of the glory of God. Wala nang pwedeng makaabot sa Ama. And for the wages of sin is death. Sa tingin nyo, may way pa? Grabe naman yung pag-ibig ng Diyos sa sistemang ginawa niya. Na kahit sa sobrang pag-ibig niya, doon sa system na ginawa niya, nadamay tayong mga tao sa pag-ibig niya. He made man to steward all creation. Nagkasala si Eva at Adan. Sabi niya, hindi pwede. Meron na akong sistemang nagawa. May law na akong nagawa Okay. Di ba? Ano sabi ni Thanos? Hallelujah. Naintindihan natin? Anything God creates, He develops before He releases. Amen? Kung yung baby nga hindi naman instant may proseso pa rin. Kailangan 9 months. Ako 8 months nga lang Di ba? Kailangan ma-develop muna sa womb. Bago i-release. Pambihira. Hindi ko alam. Ano nangyari? 8 months lang ako pinanganak. Ano nangyari? Paglabas ko sa mundong ibabaw, ano nangyari? Pero ang dami kong pinagdaanan na proseso. Tama? Binuo ko yung 9 months, bumalik ulit ako. 8 months pa lang ako Wag muna. Kailangan 9 months. Hallelujah. Tingnan niyo mabuti. May mga pinapanganak ba ng 7 months? 6 months. Premature sobra yon, tama? 8 months, meron. Ako yon. I can testify. Nung lumabas ako, sobrang sigla ko. Di ba, hindi porket buo yung buwan mo, perfect ka na. Ako, 8 months. Si Daniel, 8 months. Forceps. Di ba? Paglabas niya, alien. Di ba? Para siyang si Alien versus Predator. Si Nicole, 8 months. 8 months din? Si Gab, 8 months. Pero kita nyo naman, napaka-pogi. Napakagandang lalaki. You see, yung process, 9 months. Tama? But God really can break the process pag ginusto niya. Bihira, Lord, 9 months pa dapat ako Di September pala dapat ako, no? Pero August ako pinanganak. September. Hallelujah. Kaya niyang paagahin at kaya niyang gawing matured. Kaya niyang paagahin at kaya niyang gawing matured. Again, kaya niyang paagahin yung breakthrough mo. Kahit na yung timeline mo, sasabihin mo,
at the age of 30, milyonaryo ako. Ang gusto ng Lord, at the age of 25 pa lang, milyonaryo ka na. O yung iba naman, at the age of 25, gusto ko milyonaryo ako. Ang gusto ng Lord, at the age of 40, because you're not yet prepared right now. Amen? Pwedeng mas maaga, pwedeng mas late. A seed must endure the soil before it becomes a tree. Talagang kailangan niya munang maburo sa lupa bago siya maging puno. Amen? Kanina, in example ko yung gold. Kailangan niya ma-survive yung sobrang taas na degree ng apoy, di ba? Para magkaroon siya ng value. Yung gold, yung raw, walang value pa yon. Pero after niya ma-survive yung pressure ng fire, doon parang siya magkakaroon ng value. Tama? So a leader must survive obscurity before influence. Sino dito ang ambassador? You are representing the kingdom of God. So you must be a leader. Saan? Sa workplace mo, sa family mo, sa mga kamag-anak mo na hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Bago ka magkaroon ng influence, talagang dadaan ka muna sa matinding persecution. Amen? And after you survive the persecution, influence will come. Kita mo yung mga influencer. Lahat ba sila influencer agad? Ang daming pinagdaanan yan. Yung iba na bash muna bago mag-influencer. Di ba? Sumikat dahil sa bash. Tapos naging influencer na. Tama? Hallelujah. But ano lang yun metaphor lang yun. Huwag niyong gawin yung ginagawa ng ibang influencer na kung ano-anong ginagawa para mapansin lang, ha? God does not produce greatness instantly because instant success creates immature stewards. Di ba? Pagka ang bilis mong naging big time without being prepared kung ano talaga ang pagkakatawag ng Diyos o kung anong purpose ng Diyos sa'yo. Yung immature stewardship, yun ang pinakamahirap. Tama? Hindi pa prepared yung character mo. Nakatanggap ka agad ng sobrang laking favor at sobrang laking amount na hindi mo kayang i-handle. Immature stewardship. Ano mangyayari? Ang dami kong pera, parang feeling mo hindi mauubos, tama? Bibili mo lahat ng gusto mo, minsan isusugal mo. Kasi parang feeling mo, pag ito, nanalo, doble na pera ko, so marami akong magagastos. Tama? Lahat ng gusto mong bilhin, binibili mo na. Lahat ng gusto mong gawin, ginagawa mo na. That's immature stewardship. Pansinin mo, nung lahat pinagdaanan mo, lahat ng disiplina, pinagdaanan mo, pinagkatiwalaan ka sa mas maliit na bagay, nung pinagkatiwalaan ka sa mas malaki, ang galing mong humawak ng budget. No? And we're not just talking about finances. We're talking about everything. Amen? Hallelujah. Bakit naman, may tanong, bakit naman yung mga taong wala namang Diyos, ang dami nilang pera na para bang di pa nauubusan? Okay, I'll give you an illustration na. Sino yung mga great illustrator ko dyan? Please come here. Come on. Please come up here in the pulpit, on stage. Yan. Yun ang ganda ng pormahan natin ngayon. Parang Diyos na. Ito, parang mukhang material na bagay ito. Yan. Ready? This is the illustration of where we are right now. Okay lang ba sa inyo? Ito ang Diyos. Ito yung wealth. Okay? Ready na ba kayo? So, alam nyo, ito yung binalik na revelation ng Diyos sa akin.
that God, when you accepted Him, sige harapin mo ako. Nung tinanggap natin siya, nagkaroon na kami ng fellowship. Tama? Hello? So, pagka meron kang ka-fellowship, okay? Imposibleng hindi mo siya hanapin pag siya ay lumalayo at nawawala. Tama ba? Magka-fellowship kayo eh. Take a look at this. So, God, where are we going right now? Follow me. Follow me. Ano to? Wealth. This is the source and this is the resource. Tama? So ito, attracted siya sa source. Alright? So let's walk. Come on, ikot tayo. Lord, I will just follow your lead. Kung saan ka pupunta, dun ako. Okay? So let's just stop for a while. Let's have a fellowship. Okay? Hallelujah. Yung iba, ang gusto lang fellowship, ito eh. Tama? Pero tingnan niyo mabuti. Saan ka susunod? Sundan mo lang siya, ha? Okay. So pagka pumunta siya dito, doon ka naman pupunta. Okay, gets? Tingnan niyo mabuti, ha? Na-distract ako. Nasilaw ako sa resource. Hindi mo na ako maramdaman. Lord, hindi mo na ako makita. Kailangan mo akong hanapin. Because Jesus left the 99 just to find the one. Okay. Sundan mo ako, Lord. Sundan mo ako, ha? I want the wealth. Sinusundan mo yung resources mo. Come on, sundan mo siya, sundan mo siya. Hindi ko mahabol kasi doon lang siya nakasunod, dito siya attracted. Nasa gitna nga ako eh. Tama? I really want the wealth. Lord, kailangan ko muna magtrabaho. Lord, kailangan ko muna mag-focus dito. Saka na muna ako magsisimba ng Sunday kasi may bago na akong work eh. So, Lord, please, wait lang. Ano pa bang kulang? Lord, kailangan ko to eh. Kailangan ko to. I need my self-esteem and Lord, hallelujah. Lord, bakit hindi ko makuha? Bakit? Kasi sumusunod lang siya dun sa source. Hallelujah. Anong gagawin ko? Hey, kalabitin mo ko. The source is here. Okay? So, balik ka dito. Hallelujah, masyado namang, hindi mo ako ginit na eh. Okay? Hallelujah. Lord, can you welcome me again? Hallelujah. Let's have a fellowship again. So may ka-fellowship ako, nakuha niya na ako ulit, susunod ulit to. Ang bihira. The moment we turn our back to God, siya namang sunod niya sa atin. Kaya pansinin niyo, kahit anong mangyari sa buhay niyo, lagi kayo may makakasalamuhang Kristiyano. Kahit na nag-backslide na yung mga dating Christian, nag-backslide na sila, may makakasalamuha sila, sasabihin nila, alam mo, dati rin akong Christian eh. Bakit? Kasi God is really reaching out. He is looking for the one. He is looking for the one sheep na kailangan maka-fellowship niya ulit. Dahil pag hindi, hahabulin niya ako, ito naman, hahabulin si God. Kaya naghahabulan kami, hindi ko ngayon mahabol yung blessing. Lalapit na lang ako kay God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. Thank you mga illustrator. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Amen? He wants to fellowship with us. You see, no one can serve two masters. Bakit, ang tanong natin kanina, bakit naman yung iba kahit walang Diyos? Ang dami nilang pera. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Tingnan niyo mabuti ha. Bakit yung mga walang Diyos, marami silang pera? Because that is what they serve. They serve money. Tama? Nakuha niyo yung sense? Bakit naman yung mga Kristiyano kailangan pa ng appointed time for us to be blessed and for us to have our financial breakthrough?
Kasi nga, God is preparing you and developing your character. Ano bang ginagawa ng mga walang Diyos na maraming pera? Di ba? Sige. Kayo na sumagot. Pero nakita nyo? Ang advantage natin, we are chasing God's glory. We are aiming for God's glory. Gusto natin maitaas yung kaluwalhatian ng Diyos. On the side, alam mo, ano na lang yun bonus na lang talaga Yung ibe-bless niya tayo with all the material things pag talagang prepared ka na. The thing is, if you can give, God can really bless you. Kasi God will use you for His glory. Tama? So pag hindi mo pa kayang mag-release at puro pakabig lang ang alam natin, hindi talaga tayo dadaluyan ng pagpapala because we are all vessels. Amen? Delay is not denial. Delay is development. Ito, bentang-benta na sa atin tong verse na to. All things work together for good for those who love Him. Romans chapter 8. Amen? Lahat ng bagay nangyari yan para sa kabutihan ng lahat ng mga umiibig sa Kanya. So, kung hindi nangyari doon sa expected timeline mo, yung mga bagay-bagay, hindi pa yan talaga tinatakda ng Diyos. Amen? Dinedevelop pa ng Diyos yung character mo. So, wag tayong mainis. Wag tayong malungkot. Yeah, Psalms chapter 27 verse 14, sabi niya, wait on the Lord. Diba? Be of good courage. Palitan natin yung mindset natin. Renew your mind. Renew our mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano mo gagawin yon? Yung sabi ni David, no, wait. Wait on the Lord. Ang antay mo si Lord. Antay natin si Lord. Habang inaantay natin siya, which is yun naman talaga, inaantay natin. Tama? Habang inaantay natin siya, kumikilos tayo based on our purpose. At napopondohan din tayo based on our purpose. Sabi ko nga last Wednesday, pag may NTP, pag may notice to proceed na from the DPWH or from the implementing agency ng government, may pondo na yan. Tama? So pwede ka na mag-start. So right in the middle, habang ginagawa mo yung plano, di ba yung illustration ko noon, yung plan, implementation. So may plano ang Diyos, pag ginawa mo yung plano niya sa buhay mo, habang ginagawa mo yon, pinapakolekta ka niya. Tama? Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil habang may buhay, may pag-asa. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Wala ka pang nakitang nagtagumpay na sumuko. Sumuko tayo kasi sobrang sakit na, sobrang dami na nangyayari. Hindi na natin kinakaya yung pressure. Basta, hindi na para sa akin to. Tandaan natin, in the middle, that's the place. So messy. Yun yung lugar na pinaka-magulo. Tama? Ayan plan, execution, or implementation. Habang buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Well, tapos na yung plano niya. Talaga, may master plan na. Ito na yung dapat mangyari sa'yo. Fino-fulfill mo na lang. Sino ditong gustong mangyari yung plano ng Diyos sa buhay niya? Hallelujah. Sometimes, and hindi lang sometimes, madalas, tinatawag nating delay yung mga bagay-bagay kasi nakafocus tayo sa time. Nakafocus tayo sa timeline na meron tayo. Kaya,
Tinatawag natin siyang delay. Pero ang God, ang tawag niya doon sa delay na kinoconsider mo or iniisip mong delay, ang tawag niya doon ay development. Amen? Because He focuses on the capacity. Kailangan capable ka doon sa favor or doon sa breakthrough na ibibigay niya sa'yo. Pag hindi ka pa capable, it will break you. It will really just break you pag hindi ka pa prepared doon sa breakthrough na bibigay niya sa'yo. Amen po ba? So instead of having the breakthrough, it will just break you. When God delays a promise, He is usually preparing the person who prayed for it. Sino ditong may mga pinagdadasal sa buhay? So if He delays His promise, or meron kang vision na nakita, if He delays it, ibig sabihin, He is preparing you. Amen? Hallelujah. Number 3, capacity must match calling. Luke chapter 16 verse 10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. Diba? Ang ganda ng version. Okay, para sa mga hindi nakakalam, ito yun. Those who can be trusted with little can be trusted with much. Dito nga, hindi lang basta trusted pagiging faithful. So kung magiging faithful ka sa list na meron ka, kung anong meron ka, faithful ka din doon sa mas malaking bagay na bibigay ng Diyos sa'yo. Ang nangyayari, meron ka nito, pero madalas nako-compare mo yung meron ka sa iba. Tama? Ganda naman yung relo ko, pero mas maganda yung relo niya. Ganda naman yung buhok ko, pero parang mas maganda yung buhok niya. Maganda naman yung damit ko, pero parang mas maganda yun. Kaya, ang ginagawa natin, kaya akala mo delay. Kasi gusto mo na magkaroon ng ganong buhok. Gusto mo na magkaroon ng ganitong relo. Gusto mo na magkaroon ng ganyang relo. Agad. Kasi nakita mo, maganda yun Na-pressure ka na ngayon. So akala mo, delayed. Hindi mo alam. Sarili mo lang yung nape-pressure. Amen? Paano kung hindi para sa iyo yun? Paano kung ang para sa iyo pala ay mas maganda? Heaven will never release what your character cannot sustain. Tandaan natin yan. Hindi siya magbibigay ng mga bagay na hindi mo kayang alagaan. Amen? Kasi yun ngang meron ka lang, hindi mo maalagaan, nasisira na lang, ang dumi-dumi na. Halimbawa, may motor ka, gusto mo magkakotse, o kaya bike. Di ba? May bike ka, kulay green. Di ba, halimbawa, green all the way. Ayun, ganun na kulay na green, May ganyang bike ka. Pinabayaan mo lang. Wala, hindi ka magkakamotor. Gusto mo magkamotor, di ba? Ang sakit na ng legs mo. Yung legs mo parang si Taguro na, kakabike. Biray mo, i-bike mo ba naman mula dito hanggang MOA? Every day. Pambihira yung bike na green, kung nakikita nyo dyan dati, ang linis laging pinapaganda. O ngayon, may motor na siya. Di ba? Meron na ba? Di ba? Meron, ayaw pa sabihin Tingnan nyo ito mabuti Si John Lloyd, ayan, for an instance, meron na siyang bagong motor, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Si John Lloyd, dati nangangarap lang siya magkaroon ng motor. Gusto niyang ganitong motor. Ayaw niya ng mga scooter. Gusto niya yung maangas yung dating. Yung cafe racer, di ba? Mga old school, mga classic, di ba? Nung dinadrive niya yung motor ni Madge, maalaga siyang i-drive, tama? Inaalagaan niya ba yung motor mo? Ikaw? Okay, good, hallelujah. Inaalagaan naman niya parehas. Kaya nagkaroon siya ng sarili niyang motor. Di ba? Kung nakita niyo yung parang motor ni Mass Rider dyan sa labas, yun. Color orange, di ba? Hindi masakit sa likod? Purihin ng Panginoon. If you are faithful with little,
you can also be trusted with much. Alam nyo, dati testimony ko lang talagang mahilig ako sa kotse. Hindi ko alam, di naman mukhang kotse yung tatay ko o yung nanay ko. Wala naman ako nakikitang kotse, basta nagandahan lang ako sa kotse. Nung nagkaroon ng sasakyan yung tatay ko, tuwan-tuwa ako, hindi pa sa akin yon. Unang sasakyan, Nissan box type. Maganda sa loob, bulok sa labas. Ang lamig ng aircon sa loob, syempre Nissan yan eh. Pero pagdating sa labas, awanin, kalakalawang na yung ilalim. Pero tuwa pa rin ako, proud ako pagka sinusundo ko ng tatay ko sa school. Yung tatay ko, yung kotseng pula. Puro kalawang yung ilalim. Nung napalitan yon, Mitsubishi Lancer box type. Sobrang angas na nung datingan ng tatay ko, parang action star Parang si Bong Revilla. Kasi ganun yung mga kotseng pinapasabog eh. Pero gandang-ganda na ako. Lancer box type. Naging ano ko yun, naging parang gandang-ganda ako. Lalo na nung naging para siyang teddy bear. Kasi yung tatay ko, walang pang pintura. Yung kanan na pinto nun sa passenger side, may mga latero. Di ba? So ang ginawa niya, bumili siya ng sprayer ng Baygon. Alam niyo yun? Nilagay niya ng pintura. Spray siya ng spray. Hindi humihigop kasi ang liit lang ng amount ng air nun eh. Yung pintura, ang lapot. Ayaw. Kunin mo yung brush. Pinampintura doon sa pinto ng kotse, brush. Ganda, di ba? Sabi ko naman, ang ganda nga pa. Ganda, bata pa ako nun eh. Parang ilang taon ba ako nun? 15 years old yata ako nun. Di ba? Ganda. Nung napinturahan, ganda na. Ganda na. Yun, those were the days. Pero faithful eh. Faithful. Hindi niya pinabayaang pumangit. Kahit luma yun, pinaganda niya. Sunod, di ba? Faithful siya doon eh. Nagkaroon naman siya ng Mazda. Nagkaroon siya ng Mazda na puti, di ba? So hanggang sa nagkaroon na siya ng Starex. Alam nyo, tuwing inuutusan niya ako linisin yon, linis naman ako kasi ang ano ko nasa isip ko, amin to eh. Dahil ko nililinis yun. Nabasag pa nga yung sa wiper cowl. Kasi inapakan ko eh. Kasi gusto ko linisin yung bubong. Maliit ako. Nabasag. Hindi siya covered ng insurance. So ang ginawa ni Papa, naglagay siya ng bato, pinitsuran niya, binato eh. Di cover na ng insurance. Napagawa, 25,000. Pero nakita mo, ito yung lagi ko sinasabi sa kanila. Kung hindi kayo magiging faithful sa kung anong meron kayo, hindi ka mapagkakatiwalaan at hindi ka bibigyan ng Diyos na mas malaki. Pangarap ko magkaroon ng kotse. Sabi ko, Lord, sana sa birthday ko, at 18 years old ako. Sa birthday ko, gift mo sa akin, sige na, kotse. Without knowing the cost of maintenance, sa gasolina. Basta gusto ko lang magkakotse. Praise the Lord, August 27, hindi dumating. August 28, na-delay, di ba? Pero August 28, biglang may nag-park sa harapan namin. Sabi ni Papa, Lucky, ayan na yung kotse mo. Wow, hallelujah. Naiyak ako. Mitsubishi Galant, bulok. Pero pinapinturahan, ganda na. Tuwan-tuwa na ako. Ang payat ko nun. Kasi yung pangkain ko napupunta sa gas. Dahil ang lakas sa gas. Tinirik kami ni Pastor Pao. Dahil naubusan kami ng gas. Nakakahiya. So, ang dami nang may experience nun. Pero those were the days na naging faithful ako sa kung anong meron ako. Diba? That's why God has blesses us so much. Amen? Kung makikita nyo, lahat ng mga dating youth dito, ngayon, they were blessed with a house, their own house, their own cars. Yung dami nilang kotse. 2 or more, di ba? Because God is so faithful. Kasi capable ka na to handle such thing. Amen? Hindi pwedeng gusto mo lang, kailangan capable ka. Di ba? Ang sobrang tagal ng preparation sa akin nun. Dumating pa sa daming sermon inabot sa akin. Gamit ako ng gamit, wala naman ako pampagawa. Estudyante pa lang ako eh.
nasiraan ako dito. Sinasabi ko sa'yo bobo ka Sinabi na nga hindi pa ayos yung gulong Ganun ba? Pero ni-rescue niya pa rin ako. Ibig sabihin, I'm not yet capable, pero pinilit ko. Pero, alam mo yun, may experience mo pa din Until such time na maging capable ka na, doon darating yung mas matindi na blessing sa'yo. Hallelujah. Your prayer may qualify for the blessing. Tama? Lahat naman ng prayer natin qualified. But your character must qualify to keep it. Kailangan yung character mo talaga kayang i-sustain yung blessing na hinihingi mo at yung favor na hinihingi mo. Amen? Timing is part of purpose. Do you believe that? Sino dito mahilig sa yung nilalaro sa time zone? Yung pag pinindot mo, mahuhulog yung bola, tapos may jackpot, di ba? Favorite ko yun. Alam nyo ba, nakaka-5, dati, yung sobrang precise pa ng isip ko. Pag pinindot ko yun, diretso, jackpot. Hindi na takatalbog, diretso jackpot agad. Kasi yung kino-compute ko timing. Amen? Alam mo, Jesus has proved the timing. Nung sinabi niya, nung walang pambayad sa tax, sabi niya, kunin mo yung isda. Sa bibig niyan, merong pangbayad ng tax. Tama? Biruin mo kung hindi sumunod agad. Kunin mo, ay mamaya na Lord. Di nakalagpas na yung isda na merong lamang pera. Ang nakakuha si Ramil. Sayang, pambihira. Imbis na ikaw makakuha, ibang tao pa nakakuha. Amen. Kaya yun yung nangyayari. Imbis na sa'yo na yun, dahil hindi ka sumunod, dahil hindi ka kumilos, based on your purpose, ibang tao nakikinabang. Kasi lumalagpas Ang daming binigay na idea ng Diyos sa'yo. Hindi mo ginawa, ibang tao ang gumawa. Because definitely, lalagpasan ka talaga pag hindi mo grinab. Amen? Mahilig sa timing ang Diyos. Kasi ganun kumikilos ang mundo Tama ba? Galatians chapter 6 verse 9. Ano sabi? In due season, we shall reap if we do not lose heart. Just don't lose heart. Amen? Tingnan mo si Sarah. Di ba? Hindi siya dalaga nung nagkaroon siya ng anak. Tanda na siya tama? But the timing is just right. Hallelujah. Purpose is not merely what God gives you. Purpose, hindi sa kung ano yung mga bagay niya kayang ibigay sa'yo. Pero, again, dapat alam mo at dapat maliwanag sa'yo na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Diba? Kailangan magtiwala tayo sa Kanya kung kailan niya ibibigay yung bagay na dapat para sa'yo. 45 years old ka na, ngayon ka palang nagsisimula magnegosyo, kasi ngayon ka palang naka-receive ng maliwanag na vision, so be it. Diba? Walang sayang na oras. Dahil kung walang maliwanag na vision for such thing at ginawa mo, pwedeng masayang. Amen po ba? So, premature success is failure in disguise. Akala mo, okay na. Pero totoo, yan yung failure mo. Kasi premature pa Tama? So number 5, last 2. Mabilis lang to. Waiting reveals lordship. Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. Sino ditong nag-aantay sa perfect timing ng Diyos? Hallelujah. Alam niyo, kung titingnan niyo mabuti, sinasabi, those who wait in the Lord. Hindi naman porket ganon, wala na kayong gagawin hanggang dumating si Jesus. Tama? Ibig sabihin nun, wait on the Lord. Antayin mo yung vision na ibibigay niya sa'yo on the other hand.
Antayin mo yung go signal ng Panginoon. Amen? Pagod na pagod ka na, pero may go signal sa Panginoon. You will renew your strength. Diba? He will renew your strength. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs chapter 3 verse 5. Amen? So the true test of whether God is Lord is whether you can obey Him in silence. Yung kahit walang nakakita, yung kayong dalawa lang, ang dami nang nangyayari pero naniniwala ka pa rin sa kalooban niya. Hindi ka na komportable sa buhay na meron ka ngayon, but you still trust the process. Nape-pressure ka na sa hinihingi ng anak mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, or ng kung sino man mahal mo sa buhay. Pero yung kinikita mo ngayon, sakto lang, hindi mo maibigay yung mga gusto nila sa ngayon. Pressured ka na. Don't quit. Ganyan talaga sa gitna, may pressure. Time will come, God will give you the right breakthrough that you are capable. Amen. Hallelujah. Waiting is the evidence that God is testing whether you trust His wisdom over your urgency. Sino ditong kayang magtiwala sa wisdom na meron ng Panginoon? Again, wisdom is the correct application of knowledge. Ibig sabihin, kung magtitiwala ka sa wisdom, yung perfect time, ibig sabihin nun, ng application ng mga promises na binigay niya sa'yo, tapos ang usapan. Di ba? Hindi pwedeng laging urgency lang ang meron ka. Gustong-gusto mo na kasi. Pero antayin mo yung wisdom ng God. Yung perfect time to receive that provision. Amen? Ay, praise the Lord. Number 6, and last but not the least. Delay protects destiny. Ito na. Psalms chapter 105 verse 19, sabi, until the time that His word came to pass, the word of the Lord tested him. No? You see, even all the negativities na nangyari sa buhay natin, He can turn it for good. Genesis chapter 50 verse 20, you meant evil against me, but God meant it for good. Yung plano ng mga kaaway mo sa'yo, akala nila kaya ka nilang i-harm o kaya ka nilang patumbahin. Pero ang totoo niyan, God can turn it for good. Yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, na pressured ka na, yung sobrang sakit na, no, uncomfortable things na nangyayari sa buhay mo ngayon, akala ng demonyo, mapapatumba ka niya dyan, mapapasuko ka niya. But He can turn it for good. God can really turn it for good. Di ba? Kaya nga merong testimonies eh. Amen? Some delays are not punishment. They are just protection. Hello? Hindi yun punishment. Protection lang sa atin yun ng Panginoon para hindi tayo malayo sa Kanya. Amen? God will hide you until your preparation matches your assignment. Kailangan wala ka muna sa picture. Pag ready ka na for your assignment, pwede ka nang lumabas. Diba? Joseph's gift, diba? Yun nangyari sa kanya for an instant. Praise be to God. May natutunan tayo? In conclusion, stop complaining about wait. The wait is your workshop. Stop resenting the process. The process is your preparation. Diba? Stop asking God to hurry. Huwag tayo masyadong magmadali. God is not preparing the blessing because it's already there. He is just preparing you. Amen. Hello? Tandaan natin, hindi niya hinahanda yung pagpapala para sa'yo. Ang hinahanda niya, ikaw. Dahil yung pagpapala, kita nyo, yung pera nandyan na yan eh, nasa bangko lang eh. Di ba?
the wealth of the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Nandyan na yan. Kailangan lang maging handa ka para tanggapin yung para sa'yo. Amen. So, hallelujah. Maaari po ba tayong tumayo? May natutunan po ba ang lahat? We will declare these words, no? Because we are already victorious. Ready? Sabay-sabay tayo, ha? Ready? Ulitin nyo lang, sasabihin ko. My delay is not denial. My waiting is not wasted. My process is producing capacity. God is preparing me for what He planned for me. So be it. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Father, we acknowledge your presence. We thank you for these revelations reminding us that our waiting is not wasted. That our delay is not a denial. It's actually a protection to us. And Lord, now I declare from this very moment, I declare the victory of waiting in the lives of these people. And we declare the victory in our lives in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen.